So, welcome back again sa ating another exciting adventure ng FM Microsound. Sa ngayon, bossing, upon request na naman. Mga ganun, ako na itong ipanghatag niya. May request kasi mga bossing sa amin yung... teka muna. Nagpapa-request ng paano gamitin yung soloscope. Kaya ito ang ating gamiting sample. Teka muna, kunin muna namin to. Nakakapagod ang bisyo na to mga bossing. Ito ang ating kukunan ng base sa pag-soloscope ng ating amplifier. Ito po ay gamit mid po namin mga bossing. Sa mga new followers ko po mga bossing ay may video na po kami dito sa load test. Load test na po namin to. Hanapin nyo lang dyan mga bossing, dyan sa videos ko. Parang lumalabas ito is 1K, di ba? 1K oh. Okay. So, kunin mo natin yung ating mga gamit. Okay. May oscilloscope na tayo. Upon request ng mga bossing, bakit hindi ko namin ito gagamitin? Bakit kaya hindi namin ito ginagamit? Ito ang dahilan, bossing. Daming chichiburichi. Di katulad ng portable yung isa, kahit saan yung mo dalhin. One plug and play. Ito, daming chichiburichi. Ito, bossing. Ito, bossing, is made namin. Isa rin to sa class H. Ito, ang gamitin natin tong Guinea pig, mga bossing. Itong ating mid. At saka long time ago video mga bossing, ito ang aming latest. Ang power po namin ginagamit dito bossing is NJW 21193 at 21994 at 21194. May nagtanong kasi sa amin mga bossing kung bakit kaya 21193 gamit namin, NJW, hindi 5200. Alam nyo ba mga bossing kung bakit? Kasi wala na kaming ibang piyesa eh. Naubos na lahat yung kaya sobra namin is NJW, kaya ito na lang ginagamit namin. Yun ang sagot. Pwede rin 5260, pwede rin NJW. Pwede rin yan mga bossing kahit ano. Supply mo 130. No. Supply mo is 130. Yan gamitin nyo. Pag lapas sa 130. Yun ang MJL na 2193, MJL na 130 and above. Ito na. Okay, let's proceed. Mandar na ang ating tawagin to, oscilloscope na makuting oscilloscope. At angay dapat talaga to i-built in na talaga. Napakalinis oh. Klarong-klarong nga hindi ginagamit. Ilalagay na lang natin kaya to dito. Ito yung itatapad para hindi, pero sayang naman oh. Madumihan to dito kapag ilabas natin. Okay, so kumuha din kami mga bossing ng aming pinakapaboritong portable na oscilloscope. Kasi kahit saan po to dalhin, handy talaga eh. Di katulad dito, maraming chichiburichi. Marami pang ipa-plug. Tapos gagamitin natin tong dalawa. Mamaya na yun. Mamaya na yung isa. Meron pa rin isa kaming soloscope, yung PC computer type. Ito itong idudungan para magkadugtong ba talaga ng dalawa. Sige. Ang ituturo po namin bossing is ang pinaka basic talaga. Out sa speaker nyo dito. Pinaka basic. Out ng speaker. At wag din yung kalimutan yung signal generator mga bossing ha. Pwede natin ipa-frequency is 1 kHz at saka 500. Pero pwede sa amin is 500 lang. Huwag kalimutan mag-run. Ito sa likod bossing oh. Ito sa signal. Ito na ang speaker. Ito speaker niya mga bossing. Speaker. Sa speaker to. Tap. I-tap nyo lang dyan sa positive at saka sa negative.
Yan. Dalawahin natin. Dalawain natin kasi dalawa to ang ating signal ay oscilloscope. Para makita talaga natin magkatugma o hindi. Yan. Tignan natin kung magkatugma. O natin. Okay, simulan na natin ang ating misteryo. May pa. May delay. Inaantok pa. Ngayon gising na. Tignan natin mga bossing. Clipping. Katugma nga. Clip na. Clip na. Yun, tamang-tama. 102. 100. 106 clip. Yes, 100. Ano? 100. Yan eh. Kasi ang ating supply dito, bossing, is 100 lang. 106. Yan. O nga. To be precise, ay, nabaliktad yung, yung 9, di ko makita. Basta yun na yun. 105 pala. Tsaka, okay, ulitin natin. Yan, makita niyo naman dyan, mga bossing, clip na yun, 105, 106. Kababaan ng konti. Yan ang tama, mga bossing. Ito. Yan. Ito. Sa speaker out lang. Clip. Sige. May clip indicator din tayo dito, mga bossing. Umilaw na yung pula. Pababaan ng konti para yan. Bumaba. At saka dito na. Tika. Yan. Clip indicator. So, yun na yun. Tsaka ito ang aming mid amp, mga bossing. May buffer din kami dito. Kung gusto nyo na i-bridge mode to o hindi, pwede rin to. Dito lang. So, yun na yun. Yun lang ating ipinapakita sa ating how to use the oscilloscope. Okay, mga bossing. So, continuous sa ating explanation kasi may request din tayo sa ating stepper indicator na naman tayo. So ito dito is ang ating supply dito, nakita niyo man sa previous video. So yung stepper namin is yung supply namin dito is 105 ba to? At saka 59. Ayun nakita ba yun? Tignan natin. 105 at saka 59. So, ipapakita ko sa inyo, bossing. So, saan yung aming stepper indicator. Kapag, ganito na yun, mga bossing. Kapag tumama na yan sa 59, bossing, 2 tier kasi itong aming mid. Yan, class H. Malalaman nyo talaga kung class H yan. 62. Kita nyo, 62. At nag-on na yun nag-on na ang ating stepper. So pababaan ng konti, pababaan natin yan. Nag-off kasi 51 lang kasi yung volts niya binigay. Sige, pasakain natin, pakita natin na kapag tumama na ito sa stepper 59 at tsaka ito umilaw, yan 53, 62 umilaw na. Yan ang ating indicator sa ating stepper. So, yun na yun, mga bossing. Alright, mga bossing. So, tapos na nating i-demo tong ating paano gumamit ng oscilloscope. So, ibabalik na namin to dito sa kanyang kaha. Doon sa iyang bahay. Sana natulungan ko kayo, mga bossing, lalo na yung mga beginners. Sana may sa master dyan, alam kong marami pa kaming kulang. Paturuan nyo na lang kami, mga bossing, kung may pagkukulang kami. At huwag kalimutan mag-comment, mga bossing. So kung saan, taga-saan kayo para malaman namin kung saan umabot ang aming video. Maraming salamat po sa lahat. Thank you and God bless. Goodbye.